latest aksyon sa Araneta Bus Terminal. May live report ang aming kasamang si Franz Noguera. Franz? Erwin, gaya nga ng pinangangambahan, pinaiwasan ang ilang mga aberya tulad na lamang ang delayed at fully booked na mga biyahe dahil sa dagdag na pasaherong dumating ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal. Madaling araw pa nasa terminal na si Aling Aurelia para sa kanilang biyahe pa Samar ng alas 9 ng umaga. Dito na rin sila nag-agahan. Pero dumaan na ang alas 9, di pa rin siya nakakasakay. Nasita kasi ng LTO ang bus na sasakyan nila dahil sa upod at bitak na gulong. Katwiran ng dispatcher ng bus, sinusulit lang nila ang gamit ng gulong dahil mahal ang balit. Kung ang presyo ng gulong talagang mataas ngayon, kaya dapat kung talagang pwede pang gamitin ng 3 araw, gamitin pa para nakatipid naman ng kaunti. Nag-inspeksyon din ng Highway Patrol Group. Dito nasubok ang karisma ng mga enforcers sa pagpapaliwanag sa mga aburidong pasahero. Saan aalis na yung tao, doon kayo mag-i-inspect ng ng trabaho nyo. Doon sa garahe, Hindi po kami nagpapalawa kung kanuman po inaabada sa kaunting pasensya. Maluwag pa ang mga bus na biyaheng Visayas, pero ang mga pabikol, fully booked na. Kaninang umaga, nag-extra bus na kami, bukod dun sa mga regular trip, okay na, napuno na rin namin. So, naghihintay pa rin kami hanggang mamaya kung meron pang magkakaroon ng extra bus. Ang chance passenger na si Aling Felma, gusto pa sanang mamili ng mauupuan sa bus. Mayroon pa sa po. Bakante, wala na. May mga bakante na lang po kami yung mga pasamar late namin, pero hindi ko wala na po. Tuloy-tuloy rin ang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad lalo pat may isa umanong pasaherong naduputan. Erwin, paalala nga sa ating mga kapatid na driver, alalay sa inyong pagmamaneho at siguraduhin nasa kondisyon po ang inyong mga sasakyan. Sa Samal, Davao del Norte kanina, 5 ang patay matapos tumaob ang isang bus kaninang umaga. Nawalan umano ito ng preno at hanggang sa ngayon di pa matiyak kung ilan ang sugatan. Samantala, bukas pa naman ang LTFRB sa pamimigay ng special permit para sa mga bus company na gusto pang magdagdag ng kanilang mga biyahe para ma-accommodate lahat ng pasahero. Ang MMDA naman, nagdesisyon na na-i-lift ang number coding scheme para sa mga provincial bus lamang para nga hindi maantala itong mga biyahe nila. Erwin? Maraming salamat sa iyo.